And he was armed by a sworn statement which he read before us, subject of some interpellations, as you might have heard. In his affidavit, I think in the last paragraph of his affidavit, he was sort of asking also that he be considered under the witness protection program, considering the seriousness of his allegations and the persons so named. Thank you, Yusek Bernardo. It's your turn, Senator De La Rosa. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, I would like to ask the Master Sergeant Orly Gutesa, Philippine Navy Marines. Meron kang nabanggit kanina na nag-deliver ka ng pera doon sa Aguado or Aguada, Malacanang? Aguado, Your Honor. Aguado. When you say Aguado, kalsada ito sa Malacanang? Yes, Your Honor. Sinong dinalhan nyo ng pera doon sa Malacanang? Allegedly, bahay din ni Speaker, Your Honor. Bahay ni Speaker sa Aguado, Malacanang. Yes, Your Honor. So papunta ito kay Speaker. Yes, Your Honor. Thank you. Kay Yusek, yeah, go ahead. Paki-describe mo nga ano ba yung lugar doon. Kasi ako pumupunta rin ako ng Malacanang. Ano yung bahay ba yun? Building? Yung sa Aguado, Your Honor, is harap ng gate 4 ng Malacanang. Yung Maraming gate ang Malacanang. Anong gate? gate 4, harap ng gate 4 siya, Your Honor. Thank you. Thank you, Master Sergeant. Yusek Bernardo, sinabi mo kanina, after nung nag-usap kayo ni Yusek Ulaybar, paragraph 23, sometime 2024, Yusek Ulaybar personally called me for a meeting to discuss about unprogrammed appropriation, supposedly for the office of the Executive Secretary. In the said meeting, he requested me to submit a list of projects. Ngayon sino ba ito Executive Secretary na sinasabi mo? Mr. Chair, ang nabanggit lang po niya ay Executive Secretary pero actually wala naman po siyang sinabi kung sinong Executive Secretary. Ilan bang Executive Secretary ng Pilipinas? Ang alam ko po nung during that time was Bersamin. Sino? Bersamin po, Bersamin. Executive Secretary Bersamin. Then after that, sabi mo, wala ka nang hindi mo na alam kung ano nangyari, pero meron ka pa rin succeeding declaration dito na nagsabi ka na paragraph 26, thereafter, DPWH received a special allotment release order, SARO, for 2.85 billion for the projects listed in Annex B. Ito ba yung Annex B na listahan na sinabmit ni Engineer Alcantara? Yes po, Mr. Chair. So ito yung supposedly na projects for the Executive Secretary? Yan po ang sabi ni Ulaybar. Ulaybar. Opo. So I think, Mr. Chair, we have to invite certain Ulaybar the next hearing. They already did, Senator Bato De La Rosa. Thank you, Mr. Chair. With the indulgence of Senator De La Rosa, I think Secretary Remulla, with Senator Bato De La Rosa, I think Secretary Remulla is asking to be excused. If no member seeks to ask any more questions, maybe we can allow him to go because he has other matters to attend to. I will take advantage of the Secretary's presence. Secretary, while you were away, Didak mo na sa time ko, ha? there was another witness who was presented before this meeting, and he is sitting on your right side. His name is Mr. Orly. Ano yung apelyido? Gutesa. And he was armed by a sworn statement which he read before us, subject of some interpellations, as you might have heard.
in his affidavit, I think in the last paragraph of his affidavit, he was sort of asking also that he be considered under the witness protection program, considering the seriousness of his allegations and the persons so named in his sworn statement. And in connection with that, Mr. Chair, I would probably propose that the same measures or actions that you did in the earlier presentations and sworn statements by other witnesses be accorded to the same witness. I would probably add more, Mr. Chair, if we can, through the Blue Ribbon Committee, if this witness, Orly Gutesa, be given protective custody by the Senate through the Blue Ribbon Committee. And after that, this committee will probably recommend to AMLA for the initiation of the necessary process to the freezing of assets of the subject mentioned by this witness through his sworn affidavit. So, Mr. Secretary, that is all that I would like to put on record and to keep you informed of what happened really when you were away. Thank you, Mr. Senator Chair. Marcoleta, we submit to the discretion of the Secretary of the DOJ. I monitored the testimony of the sergeant. And since he did not participate in any crime, he can be admitted to the Witness Protection Program. Thank you. Even as a state witness. It's not a problem, sir. Thank you. If it's not part of the crime, then it's easier for us. Yes, to- I The think- evaluation stage can be cut shorter, sir. Yes, I believe that will fall under Section 3 of the Republic Act 68, Yes, sir. 6981. Thank you, Mr. Secretary. Thank you, Senator Marcoleta. Yes, I think Senator Risa Still also have has my a question. time? Yes. I say it. With the indulgence of Senator De La Rosa, bago lang makaalis si Sec. Remulla, una, kaugnay ng pagkakaiba ng pagiging under witness protection at pagiging state witness, yun pong under witness protection, ibig sabihin ba immune na sila from suit? Hindi po. Physical protection ang unang binibigay natin kasi sila po'y testigo at sila yung nag-request ng assistance sa Witness Protection Program. Kami po'y willing na willing magbigay ng protection kasi nga, testigo sila sa kasong ipa-file ng gobyerno. Ang pagkakaiba ho niyan, pagka state witness na po yung tao, meron hong participation sa crime, kailangan ma-evaluate po para kung gaano kalakas ang testimony, kung paano ito magagamit, at kung sila po ay hindi the most guilty. Yan po ang kailangang evaluate dito. At siyempre, yung iba pa hong ebidensyang kinakailangan na ilabas. Kasi ang hinahanap po natin dito, yung buong katotohanan lamang. Salamat, Secretary. At kaugnay pa rin sa hindi pagiging immune pa rin from suit, may plano po ba ang Department at pati ang Office of the Solicitor General na magsampa ng civil forfeiture cases sa ilalim ng batas kaugnay ng ill-gotten wealth dun sa mga kakasuhan? Opo, kasama ho yan. At kaya pagdating ho sa kaso kasi, ang good faith lagi natin hinahanap, ang willingness to cooperate lagi hinahanap. Kasi po, sa recommendation po sa judge later on, o kaya kung magpe-plea bargain, at least mas lenient po ang court. Salamat, Secretary. Dahil sa pagkakaindi ko rin po, hiwalay pa po yan sa posibilidad ng criminal case. Salamat, Secretary. Salamat, Mr. Chair at Salamat Senator po. De La Rosa. Go ahead, Senator. Thank you. Meron ba? Question Isang question na lang. to Secretary Remulla. Earlier, you yesterday on the other day's hearing, you mentioned what cases you intend to file through the NBI when you got the statement of Engineer Bernardo. Would you inform this committee as to your findings with respect to Yusek Bernardo? I'm sorry, it was Engineer Alcantara, wherein you laid down the NBI recommendation to file cases. Do you have a similar recommendation? The same recommendation, sir. Same recommendation. Yes, sir. As the testimony of Engineer Alcantara. Oh, okay, thank you.
And one more question, just to clarify. Um, the immunity from suit of a state witness absolves him, no, of any criminal liability, hindi po ba? Even civil liability, And sir. civil That's the gist of it. And that then- once we admit them as a state witness, they're absolved of all liabilities, sir. In other words, hypothetically, if tomorrow you accept the Discayas as state witness, I mean, hypothetically, kung ano man yung meron pa silang ilgatin, hindi na pwedeng habulin. Hypothetically. I wouldn't want to venture into a real person being an example, sir. Okay, so Yes, sir. not a real person, a hypothetical person who is able to acquire 200 billion pesos worth of infrastructure projects illegally, accepted into the witness protection program, you can no longer go after the 200 billion. Pagka ho, na-accept po siya, may memorandum of agreement. Yes. Tapos we file a case without the person being charged. Yes. And he will be named as a witness. Meron na hong immunity yon. Wala na Yes. tayong habol doon. And I trust that you will weigh things carefully before a decision to allow for a witness to become a state witness, taking into consideration all what is most beneficial for the state. Yes, sir. It's really the state's interest we're guarding for here. sir. Maraming salamat. Thank you. Thank you. Thank you. Kung wala na pong tatanong mga kasamahan po natin kay Secretary Remulla, Secretary Remulla, you are excused. Thank you po. Senator De La Rosa, if you Thank have go ahead. Please Thank continue. you, Mr. Chair. Back to Yusek Bernardo. Yung who is Minard Go? Ang Minard Ngo, Minard Go. Ngo. Mr. Chair, please allow me po to, Maynard Ngu po, Ngu, NGU. Ito ba yung mayroon lang ako information. I'd like to confirm kung ma-confirm mo na kung ano ito? Ang tawag to sa China. Parang tawag to? Ha? Envoy po to China? Parang ganun po. Parang alam ko she is the envoy of China. Envoy to China. Apo, apo. Sinabi mo na hindi mo personally binigay kay Senator Chis yung pera. Binigay mo through Maynard Ngo. Yes po, Mr. Chair. Kay Pero, Maynard. personally, nag-uusap kayo about sa project. Opo. Doon po sa, kung babalikan ko po yung aking supplemental agreement, may dalawang beses po na napag-usapan namin ang mga tungkol sa proyekto. Yan po, ni Senator Cheese. Kaya nga, nagtataka ako, personal kayo nag-uusap sa about the projects, pero pagbigay mo ng pera, hindi mo personal binigay sa kanya. Ibang binigyan mo through Maynard Ngo. Yes po, Mr. Chair. Ganun po ang nangyari. Paano mo? Bakit doon mo binigay sa kanya? Nung pong nagbigay ako ng listahan kay Maynard Ngu, ang sabi po niya noon ay kukunin niya po doon sa kay Senator Cheese yung pondo. So may kausap mo dito, si Maynard Ngo. Si Maynard Ngu po ang... Hindi si Cheese. In that particular project po na sinasabi ko na narelease ng pondo sa Marinduque and Valenzuela, si Maynard Ngu po. So Maynard Ngo. Opo, Mr. Chair. At allegedly, sabi kay Cheese yun na project. Pero yung pong projects na yun, yung po, Tapos nung nagbigay ka ng pera, kay Maynard Ngo rin. Hindi mo direkta kay Cheese binigay. hindi po, Mr. Chair. Senator De La Yeah, Rosa, with your indulgence. So, ang ibig mo sabihin, Yusek Bernardo, yung nagbigay ng project sa si Maynard Ngo, hindi po si Senator Cheese ang nagsabi
Yusek, bigyan mo ako ng project dyan. Kundi si Maynard Ngo. Pagkatapos po ng aprubahan, binigay nyo yung commission kay Maynard Ngo rin. Hindi kay Chis Escudero. Paki-clarify po. Tama po, Mr. Chair. Kami po ni Maynard Ngu ang magkausap. Ang sabi po niya ay kay Senator Chis allocation po yung ibibigay niya. Narinig po natin, Senator De La Rosa, narinig po natin yan sa mga ibang senador. Nakausap lang po nung isang kasamahan namin, Senator Jinggoy, pero hindi naman talaga naka-face-to-face nila Alcantara. So, we have to make that clear po. Pati po yung dito kay Executive Secretary, nagpalabas na rin po ng statement ang OES na wala po siyang kinalaman dyan at ang kausap nyo lang ay si Yusek Try-Give. Try-give po. Siya po yung nakausap ninyo. Hindi po ninyo nakausap ng face-to-face ang Executive Secretary. Hindi po, Mr. Chair. Okay. Senator De La Rosa, please continue. Yeah, thank you, Mr. Chair. Yung kay Yusek Bernardo, yung nabanggit kayo na ni Congressman Toby Chanco na yung mga sagasa, yung basta ilagay lang yung project doon sa distrito na hindi alam ng congressman ng distrito na yon. Do you confirm that may mga ganong nangyayari? I can confirm po the releases na sinasabi ng congressman na hindi nila alam. But hindi ko po ano yung term na sagasa. Sorry po, Mr. Chair. Ang alam ko lamang po ay talagang minsan may nagre-report po na mga representative na sinasabi nila may lumabas sa akin na pondo pero sino ba may-ari noon? Parang ganun. So hindi po namin, yun po hindi ko na po maalala kung alin-alin. Pero meron pong naririnig na ganun na may lumalabas na pondo na hindi nila alam kung kaninong source. Kaya nga, nare-recall ko lang yung kaso na binanggit nyo about Senator Joel Villanueva. Sabi nyo, wala siyang project doon. Pero, Engineer Alcantara, sabi niya, wala siyang project doon. Yung hiningi niya, hindi na-approve. Pero, how come na meron kayong binigay na SOP sa kanya? Kung SOP man tawag noon, bakit ka nagbigay doon na wala man siyang project na na-approve na ni-request niya sa inyo? Your Honor, nung po sa affidavit ko, alam po namin, 1.5 billion po yung gusto niyang request na allocation po sa mga multipurpose building, roads, and other structure po. Yung allocation po talaga at that time, tulad po ng sinabi ko na nakaraang hearing, 600 lang po. Kami pa yung lumapit ni boss kay Sec kung paano po mapagbibigyan sana si Senator Joel at 1.5. Ang allocation na lang pong natitira ay parang 600 po. So, nag-isip po kami ng paraan na paano po ma-match in terms of proponent yung 1.5B maging ang initial computation po namin ay 150. So, nag-submit po ako ng 600 worth ng flood control at 25%. Magmamatch po dun sa 150. Sinabit po namin sa Manila po. Oh, pero yung flood control na yun, na project, sinabi mo, hindi alam ni Senator Villanueva. Galit po kasi siya doon. Galit siya sa flood control, di ba? Yes po. Ilang taon na yan, sige, sigaw-sigaw dito sa hearing na ayaw niya yung flood control. Pero bakit ka naglagay ng project doon na i-dedicate mo sa kanya? Wala kang paalam sa kanya. Bakit Sir, kayo gumawa ng gano'n? Opo. Kasi nga po, nung time na yon, nag-iisip po kami ng paraan para ma-accommodate yung 1.5B na request na multipurpose building. So nag-usap po kami, nireport ko po kay So, Yusek yung Robert. nga, in short, diskarte na ninyo yon Yes ni po, Your Honor. Yusek Bernardo. Na Yes po. mag-flood control kayo para sa kanya without his knowledge. Para makapagbigay kayo sa kanya. Yes po, So, Your Honor. yung binigay nyo na pera, hiningi ba niya yon sa inyo? Hindi po, Your Honor. Hindi niya hiningi ang pera na dineliver mo. Ako po ang gumawa ng paraan para masatisfy lang po yung request na 1.5B. So, makonsider mo ba yung pera na yon na SOP yon Ang sabi ko para po, kay Senator Villanueva? ang sabi ko po doon sa tao niya, pagsabi mo kay boss,
Ito'y tulong. Tulong. Yun po ang sinasabi ko po. Voluntaryo mong tulong. Opo, pero hindi niyo po alam doon ko po kinuha doon sa... Hindi niya alam na galing sa flood control project yon. Yes po, Your Honor. So you have to be clear with that dahil Yes po. yun lang. Yes, Mr. Chair, may I Yusek po? Bernardo. Hindi ko po maalala yung binabanggit niya na naririnig ko lang po nagkakaproblema kay Senator Joel Villanueva doon sa mga sa Bicam po kasi minsan na nakakausap lang namin siya at parang humingi po kami ng tulong sa kanya pagka po sa Bicam po kasi sa Bicam sa budget hearing po kasi ay medyo talagang si Senator Joel so kami po nagsabi ko sa kanya kung paano makatutulungan si Senator Joel. So hindi ko po maalala kung paano pong na sinasabi niya na nagbigay ng 600 million na pondo kasi yung pong pondo na yon parang siya naman po ang nag-implement. Siya rin po ang kausap kung kausap po niya si Senator Joel, hindi ko na po masundan yon, Mr. Chair. Nabanggit lang po niya yung problemang ganon, pero hindi po ako aware na gaano dun sa sinasabi niyang flood control. Hindi po. Kaya nga, gusto ko sabihin sa inyo, kung sabihin nyo involved si Senator Villanueva sa flood control, right here, right now, mag-resign ako sa pagkasenador. Kung sabihin mo na humingi siya sa inyo na flood control, dahil ilang taon ko nang naririnig yan na sinasabi niya na ayaw niya na flood control, galit na galit siya dahil ang Bulacan nababahan ng flood control. Pero kung sabihin mo na naghumingi na flood control sa inyo, I am sure, hindi yan nangyari. No, Your Honor. Ha? Sabi ko nga po, hindi po. Ako po yung nagawa po Pero kung sinabi mo sana na sa bata niya na itong pera na ito para kay Joel Villanueva, Senator Joel Villanueva, tulong ko sa kanya, galing ito sa flood control, sigurado ako hindi tatanggapin yun, magwawala yun. I agree, Your Honor. Kaya hindi ko po sinabi. Hindi ako didipisahan yung kasamahan ko, ha? I agree, Just Your to be honest with you, alam ko yan, galit na galit siya sa flood control si Joel Villanueva. Ilang budget hearing niya dito, siya ang pinakamaingay na nag-criticize sa DPWH dahil sa flood control. Pero kung sinabi sana ninyo na yung tulong mo na binigay mo, galing sa flood control, baka sasakalin ka pa noon. I agree, Your Honor. Thank you po. Yun lang, Mr. Chair. Maraming salamat. Okay. Next on the list is Senator Ontiveros. Salamat, Mr. Chair. Bago yung mga tanong ko, for the record lang po, Mr. Chair, pinaglalaban natin yung anti-corruption at pinaglalaban din po natin restorative justice, hindi death penalty. At pinaglalaban din po natin prison reform. For the record, Mr. Chair. Ngayon po yung mga, for the record lang po, Mr. Chair. Noted. Salamat, Mr. Chair. Ngayon po mga tanong ko po para sa mga diskaya. Sabi niyo po, kailangan talagang magbigay ng suhol sa DPWH para magka-project. At ayon po sa inyong affidavit, kasama nga po sa binayaran nyo si Quezon City District Engineer Protesta. Sa tansya nyo po, magkano na lahat-lahat ang naibayad nyo kay DE Protesta? Your Honor, kadalasan naman po ay ano po yun, parang isa sa mga requirements po na kapag nakasingil ka, dapat balikan mo sila para magbigay po ng token. Kaya nga po, so magkano na po lahat-lahat ng token na sabi nyo ni-require kayong ibayad? Kay Protesta po. Your Honor, wala po akong data ngayon kasi nakaano po ako, Your Honor, nakakulong po ako sa basement po, kaya hindi ko po makulate yung iba pong mga data. Kahit hindi nyo po makulate ng eksakto, general recollection, dahil district engineer yan pinakamataas na ka-relate nyo sa Quezon City at sa isang distrito. In the tens of millions na ba? In the hundreds of millions na ba? Anong magnitude po? Kadalasan lang po, hindi ko po siya ma-plus ngayon. Base po doon sa collection po kasi namin, per collection po yun. Bali, ano lang po, percentage lang po. Kadalasan po mga nasa 5% po or mga 4% po, depende po sa uri ng project. Kaya nga po, magkano yung 4 to 5% ng lahat ng mga proyektong binayaran nyo si DE Protesta? Your Honor, hindi ko po masyadong ma-plus-plus. Hindi ko po masyadong makuha yung buong data kasi po per voucher lang po kung may collection po kami at saka lang po kami nagbibigay. Nasa hundreds of millions na ba ang running total so far?
Wala pa naman po kasi... Nasa tens of millions na po. Malamang po siguro kasi Okay, ano po, tens of millions. kasi po hindi pa po kami nakakakolekta. Karamihan So may sa project. collectible pa. Pero yun na yung magnitude, tens of millions na po. Kay DE protesta pa lang. Kanino na po pinadadaan tuwing magbabayad kayo ng token kay DE protesta? Kadalasan po, ano po yun, Your Honor, kadalasan po sa mga tao lang din po nila. Sino-sino pong mga tao? Anong mga buong pangalan nila? Hindi ko po masyadong matandaan, Your Honor, kasi nasa bahay din po yung data din po, yung sulat kamay ko po. Sir, umaabot na sa tens of millions yan. Imposibleng hindi nyo kikilalanin yung taong pinadaanan nyo ng ganyang kalaking pera. Sino po ang tumatanggap ng token ninyo para kay DE protesta? Kadalasan lang po, may naka-appoint lang po sila kung sino din po kadalasan yung mga negotiator sa bidding po na tumatanggap ng tinatawag na buyout. Sila din halos po yung kumukuha. Sino po yung negotiated or appointed negotiator na yon? Alam ko po, nasa cellphone ko po yun. Bali, ngayon po kasi bawal po ako magkaroon ng cellphone kasi nakakulong po ako sa basement po. Kahit ano, yung huling appointed negotiator na tumanggap ng token nyo kay DE protesta, yung recent memory. Yung dati po, yung panahon po ni D.E. de Vedadera, kay Ma'am Elena lang po namin, Ma'am Elena po namin ibinibigay. Pero yung Ma'am ngayon po, hindi ko Elena. na po matandaan na sa cellphone ko po kasi. Anong apelyido ni Ma'am Elena? Basta surname lang po, yung pangalan lang po ang alam ko eh. Pero doon po sa cellphone ko, nakalagay po doon yung parang apelyido niya, tapos kung ano pong title niya. So si Ma'am Elena ang appointed negotiator panahon ni DE de Venadera. Tapos tuwing nagpapadala kayo ng token kay DE protesta, whether through Ma'am Elena or yung iba pang mga appointed negotiator, paano kino-confirm ni DE protesta na natanggap na nila yung token galing sa inyo? Kadalasan po, minsan wala na pong confirmation. Ibig sabihin, wala nang smooth naman po ang Sir, trabaho. wala nang confirmation. Kung umaabot na ang running total sa tens of millions, hindi naman yan bariyang pasa load or GCash. Siyempre, magko-confirm kung natanggap yung ganyang kalalaking pera. Paano po nagko-confirm si DE protesta sa inyo? Kadalasan po, pag nagkikita rin po kami, halimbawa, namasyal ako sa office po nila. So, ano lang po, tawag dito, parang nagkakaintindihan na kami. Wala na pong follow-up. Ibig sabihin po, pag hindi ka na po napapahirapan o di kaya parang okay naman po yung next na collection mo pag nag-request ka ng billing, ibig sabihin, okay na po yun. So tuwing papasyal kayo sa opisina ni DE protesta, nagkakatinginan na lang kayo ng makahulugan or kakikindat sila, yan ay ibig sabihin confirm na tanggap ko na yung recent token nyo? Parang ganun po. Parang po, ganon. opo. Okay, so kahit papano, may confirmation. Kasama din po ba sa mga binigyan ninyo si dating o si NCR Regional Director Gerard Opulencia? Your Honor, hindi po. Wala po. Hindi. Kasama po ba sa nabigyan nyo na dati si QC First District Engineer Arturo Gonzales? Your Honor, hindi po. Hindi rin. Okay. Sabi nyo po sa committee ito, nagsimula kayo sa National Flood Control Projects noong 2016. Sinabi po yan ni Ms. Diskaya. Sa katunayan, kayo ang pinakamalaking contractor nung nakaraang administrasyon. Ayon sa Philippine Center for Investigative Journalism, mula June 16 to December 2017, 18 months lamang, 12 billion pesos ang halaga ng projects ninyo. So, halos 670 million pesos on average bawat buwan sa unang 1.5 taon lamang nung nakaraang administrasyon. Bakit po wala po kayong binanggit na proyekto mula 2016 hanggang 2022 sa inyong affidavit? Your Honor, kasi po yung invitation po dito sa sa committee ay about lang po doon sa flood control po na sinabi po ni mahal na presidente po natin about sa flood control po na from 2022 po. So Opo. kung hiningi ng Blue Ribbon Committee na mag-submit kayo ng supplemental affidavit ng mga flood control projects ninyo
mula 2016 hanggang 2022, magagawa nyo po yon. Yes po, Your Honor. Alright, salamat. Now, Mr. Chair, mga tanong ko po kay former Undersecretary Bernardo. So, Yusek, tama ba itong isang sinabi ni Engineer Alcantara na sina Engineer Hernandez ang may ghost project pero kayo daw mayroong mga negosyo? Kasi umamin kayo sa may mali kayong ginawa. Sabi nyo, quote, hindi ako naging matatag at tapat sa pagtupad sa tungkulin. So ano po yung mga maling iyon? You deny only ghost projects pero you admit wrongdoing. Tama po? Yes po, Mr. Chair. Unang-una po yung aking deklarasyon kay Congressman Zaldico na tumanggap po ako ng sinasabi ni Alcantara, ni Engineer Alcantara, ng 1% doon sa kwan. Pero hindi ko po makumpirma kung ano. Basta tumanggap po ako doon. Hindi ko po alam na ang halaga. Ang iba naman po, yung mga proyekto na hinawakan niya ay dumaan po sa akin. Parang nung kinuha ko po yung listahan sa kanya, ay ipinasa ko po sa nagpondo. At the same time po, nung dalin po niyang ang pera, ay binigay ko po doon sa mga tao na kausap ko. So yun po yung ako po ay umaamin na naging instrumento doon sa mga pagkakataong yun.